Dating bagyong Bising, nasa remnant condition na po siya. Pero bagong low pressure area o invest low pressure area na mataan na naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na siya namang nagiging mas tugma sa mga nakaraan nating forecast. Magiging banta ba si 90TW sa bansa? Ating alamin. Most of Northern Luzon makakaranas pa rin ng mga kalat-katapag ulan, bunsod pa rin ng pag-iral ng habagat at yung surface trap na nahahatak pa rin ng remnants nitong si dating bagyong Bising. At Eastern Visayas at Mindanao patuloy na nakakaranas ng tropical wave o intertropical convergence zone developing na magdudulot ng malawakang pag-ulan sa Eastern Visayas at Mindanao. Ngalalabi sa Southern Luzon at Visayas, gloomy at katamtaman pa rin ang panahon. At sa latest ng ating ENSO projections probability para sa month of July, posible pang magkaroon naman tayo ng minor to moderate La Nina bago matapos ang taon. Ito yung ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, July 10, 2025. Ang oras nating boss may maga ay 10:29 na ng umaga. Patuloy pa rin mga kalat-katapag ulan at mula nga po kagabi at kaninang madaling araw ay patuloy pa rin tayo nakakaranas ng habagat rain showers, lalo na sa kalurang bahagi pa rin ng extreme Northern Luzon, kaluran ng Zambales at the rest ng bandang Southern Luzon pa rin, kasama ang Metro Manila. So, bagamat mas moderate na ang panahon dito sa atin sa Metro Manila, ilang karatig Central Luzon at Southern Luzon, hindi pa rin mawawala ang ulan, dala pa rin ang habagat mga folks. Dahil patuloy pa rin, dumadaloy pa rin ang ating habagat o southwest monsoon na magdadala pa rin ng mga tuloy-tuloy na water vapor dito. At makikita nga po sa Doppler radar imagery natin sa dashboard, may mga water vapor na namang naiipon dito sa may bandang kalurang bahagi ng Olongapo, Subic, Iba, Zambales, and the rest dyan sa patawid ng San Fernando, Pampanga. Kaya inaasahan pa rin anytime ngayong maghapon ang mga biglaang kalat-kalat na mga pag-ulan. Gaya rin kahapon po na biglaang pabugso-bugso yung pag-ulan dito sa Metro Manila. So, bagamat maaraw ngayon umaga, pero maya-maya nagiging makulimlim, dulot lamang ng galaw yan ng ating kalangitan dahil nga po sa umiiral pa rin na habagat. Kaya importante pa rin ang magdala ng payong, lalo na sa mga biyahero natin na nasa labas ngayon. At importante ngayon yan, bukod sa magiging maaraw-araw tayo, at pagdating naman maya-maya ay nagiging maulan naman sa maghapon. Sa ating lightning detection system, so far, medyo kakaunti na ang huling lightning strikes. May 3 lightning strikes dito. Pero kung titingnan natin sa ating real-time lightning detection monitoring, nasa outer of 102 lightning strikes na tayo. Ang so far na aktibo ngayon, lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon. Pero malayo-malayo na ito. Kalamitan, bandang Southern Taiwan na ito mas malapit. At yung inner lightning strike detection natin ay 78 lightning strikes po. So, ito ay mga more than 1 hour period na po yung huling record nito. Kaya na lamang sa may bandang Occidental Mindoro at bandang La Union or bandang Ilocos Sur sa baybayin. Sa may bandang Eastern Visayas, kasalukuyang may mga pag-ulan po kasi dyan, lalo na sa Eastern Mindanao. Kaya dito nagkakaroon ngayon ng mga lightning strikes po. Ayan may mga at least 6. Pero mayroong latest na active lightning strikes ito as of 10:17 a.m. Ayan So, merong aktibo na 242 cloud-to-ground lightning strikes. So, medyo mag-iingat po dyan sa mga mangingisda natin dyan sa may bandang southeastern part ng Visayas. So, Eastern Visayas at Mindanao. Kasalukuyan din kayo nakakaranas ng mga pag-ulan dyan. Bunsod po ng tropical wave na umiiral. Sa ating thunderstorm advisory naman na nakataas as of 9:45 a.m. courtesy of Pag-asa, nakataas ang thunderstorm advisory dyan sa bahagi nga rin ng Negros Oriental. So mula Bai City daw yan, Manhod, Binhoy hanggang City of Tanhay, Pamplona, all the way
mula Dumaguete hanggang Siato na yan. So halos sa buong Negros Oriental halos, especially dyan sa baba ng Katimugan ng Kanluran ay may nakataas na thunderstorm advisory daw. Sa Negros Occidental naman, ang City of Maymaylan, well, matik na yan. At kasama na rin sa Negros Occidental dyan sa may City of Kabankalan, Negros Oriental sa may Bambinay ay magpa-persist yan within 1 o 2 hour period daw po yan. So, medyo mawawala na siguro yung advisory na to dahil as of now, 10:33 AM na po. Pero sa NCRD, nakataas din ang inaasahan nating localized thunderstorms yan. Kaya lang din kahapon na, so take note na po yan. Kasama na ang Metro Manila, Bulacan, Quezon Province, all the way hanggang Pampanga, Bataan na yan. So, kasama na ang Zambales lalo na nakakaranas pa rin sila ng mga pag-ulan. Especially dyan daw sa may San Marcelino, according sa station ni Pag-asa dyan sa Zambales. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at windy, partly cloudy. Ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan pa rin. So patuloy pa rin ang southwest wind flow. Yung malakas na hangin bugso, dala pa rin ng habagat. Ayun, pumapalo pa rin ng 41 km per hour. At bumubugso pa rin ng 64 km per hour dito sa amin sa Caloocan. So medyo destructive siya sa mga payong natin. So medyo alalay na lamang sa mga magdadala ng payong po dahil mabugso pa rin ang hangin natin dito sa Metro Manila. Ayan, typically southwest nang gagaling yung malakas na hangin. Senyalis lamang na umiiral pa rin ang ating habagat. So yan pa lang, palatandaan na po na patuloy ang pag-iral ng ating habagat at habagat rain showers. Sa lowest sa Petro Netala Naka Weather Station, kaninang 3:09 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. Kahapon mas mababa ang aming naging air temperature kahapon. Ang pinakamataas na naitala sa amin sa Caloocan, 29.7 degrees Celsius kahapon ng 8:49 AM. So all the way maghapon, naging mas mababa pa rin ang aming air temperature mula kahapon po. Ibig sabihin, naging mas mababa ang naging heat index namin maghapon. 38.1 degrees Celsius lamang ang naitala namin sa Caloocan kahapon maghapon. So, nangyari nga po yung forecast na mababa ang heat index. Tingnan natin yung heat index ngayong araw. Nasa extreme quotient kami ngayon na 39.5 degrees Celsius as of 9:48 AM. So, bahagyang mababa pa rin siya. At halos malapit pa rin sa forecast ng ECMWF data feed na 37 degrees Celsius ang inaasahang heat index dito sa amin sa Caloocan. Sa maghapon, makikita natin medyo pinakamataas na ang magiging heat index sa amin sa Caloocan, 38 degrees Celsius lamang hanggang alas 2 na daw ng hapon. Ibig sabihin lamang mukhang patuloy pa rin tayo makakaramdam ng mga pag-ulan nito dahil dito sa amin sa Caloocan, base sa forecast, mababa ang magiging heat index. Bagamat under extreme conditions ito o extreme caution, hindi pumapalo sa mahigit 40 degrees Celsius daw ang heat index. Well, tingnan natin sa ating instrumentation data maya-maya dahil halos magpo 40 degrees Celsius na nga po yung heat index sa amin sa Caloocan. Base naman yan sa aking weather station. So, titingnan natin kung uulanin tayo dito sa Caloocan. Dahil kasalukuyan nga pong nagiging maaraw so far. At sa iba't ibang bahagi naman sa bansa o selected areas, sa Ilocos sa norte, sa Lawag ay nasa 33 degrees Celsius pa rin o mababa ang kanilang heat index pa rin. Ayan. So, ibig sabihin lamang very gloomy na naman o very gloomy pa rin sa kanila at patuloy pa rin silang inuulan. So, wala tayong magiging problema. Sa Tugigaraw naman, sa kanila ay mas maalinsangan. 45 degrees Celsius po ang inyong danger level ng heat index forecast at papalo pa rin daw yan hanggang 46 degrees Celsius ngayong alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So, kayo po ay magiging mas maalinsangan sa bandang Cagayan Valley pa rin. Base dito. Yan, i-focus natin. Yan, i-select ko kasi sa mas mataas bandang Santa Ana, Cagayan pala yun. So, mas mataas sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Sa bandang Tugigaraw mismo, yan, sa mismong Tugigaraw, naka-select pala ako sa Santa Ana, Cagayan. So, sa mismong Tugigaraw, 42 degrees Celsius po. So, mataas pa rin. At papalo pa rin yan hanggang 44 degrees Celsius ngayong alas 12 hanggang alauna daw ng hapon. So, ibig sabihin ay kayo ay mananatiling mas magiging maalinsangan ang inyong maghapon pa rin daw mga folks. Base sa mataas na heat index forecast din sa inyo. Sa Santiago, Isabela naman, inaasahang heat index sa inyo, 45 degrees Celsius.
Kayo rin ang may pinakamaalinsangan din na malamang na panahon dahil aabot daw sa hanggang 48 degrees Celsius ang inyong magiging heat index o danger level na 48 degrees Celsius, eksakto alas 2 daw ng tanghali. At kung titingnan natin sa chart ay lagpas 40 degrees at bumapapalo pa raw ng mahigit 45 degrees Celsius ang heat index sa inyo sa loob ng 7 araw. So ibig sabihin lamang magiging mas maalinsangan na ang iklim do Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon. Dito sa amin sa kanluran ay madalas kaming uulanin muna dala ng water vapor ng southwest monsoon o ng habagat. Kaya mas magiging wet ang area namin sa kanluran kumpara sa inyo dyan sa silangang bahagi ng Nodo Luzon and the rest ng Luzon area. Sa Dagupan naman, sa Pangasinan, makikita ninyo ay umaabot pa rin sa mas mataas na heat index, 40 degrees Celsius po, pero papalo pa hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So makikita dito under heat danger pa rin ang magiging heat index. So ibig sabihin medyo magiging mas maaraw na sa inyo dyan. Importante pa rin ang payong. Sa Central Luzon sa Tarlac, ang heat index sa inyo 37 degrees Celsius at papalo rin daw ng hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So mukhang magiging mas maalinsangan na tayo sa mga susunod pang mga araw o magiging mas humid na sa mga susunod na araw. So mukhang mamamahinga siguro slowly itong si habagat. Tingnan natin sa forecast maya-maya kung tuluyang mamamahinga muna ang daloy ng southwest monsoon. Sa ngayon hindi pa dahil may bumubugso pa tayo na southwesterly wind flow dito sa amin sa Caloocan. So positive bang aktibo itong si habagat so far. Sa bandang Batangas naman, ang heat index forecast sa inyo makikitang nasa 35 degrees Celsius po at aabot pa yan hanggang 38 degrees Celsius starting 1 o'clock hanggang 2 o'clock daw ng mamayang hapon. So medyo mababa, hindi naman pumapalo ng 40 pero medyo mas mataas na ang heat index sa inyo. Hindi kagaya kahapon, nagbibelow pa siya ng 35 to 30. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman, ang heat index sa inyo 36 degrees Celsius. So bahagya pa rin siya na mataas, hindi pa rin siya pumapalo ng 40 degrees Celsius. Pinakamataas sa inyo 37 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 o'clock ng tanghali. Bagamat hindi pa pumapalo ng 40 degrees Celsius, extreme caution mataas pa rin yan, wag masyadong magbibilad pa rin just in case. Well, kung magiging makulimlim naman kayo, maganda pa rin, pero magdala ng payong dahil naman sa iiral na pag-ulan dulot ng habagat. Sa Central Visayas sa Cebu, inaasahan na 39 degrees Celsius ang inyong extreme caution na heat index forecast ngayong umaga, pero papalo raw yan hanggang 40 degrees Celsius starting 12 o'clock hanggang alas 2 daw ng hapon yan. So magiging mas maalinsangan din kayo ng bahagya dyan sa Central Visayas area. Bagamat magkakaranas na kayo ng mga ilang pag-ulan dyan dahil may umiiral na tropical wave sa silangan ng Visayas at Mindanao area. Sa bandang Mindanao naman, mula Davao City, mababa ang inyong magiging heat index ngayon dahil nakakaranas kayo ng tropical wave or developing intertropical convergence zone hanggang dyan sa may bandang Zamboanga. So wala tayong magiging problema. Ang pinaka-extreme caution forecast lamang sa inyo hanggang 35 degrees Celsius. Mga alauna hanggang alas 3 na ng hapon. 35 degrees Celsius. So medyo acceptable, medyo hindi ganon kainit. So hindi kagaya sa parte pa rin ng Luzon na may pinakamataas na pumapalo pa rin hanggang 46 degrees Celsius. Lalo na dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon na mas makakaranas kayo ng mas maalinsangan at humid na panahon kung tumaas yung outside air temperature at humidity. So take note lamang sa mga taga Cagayan Valley kayo po ang may pinakamataas na heat index and the rest ng bahagi ng bansa natin. Pero kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Infanta Quezon sa may pinakamataas na air temperature na 35.5 degrees Celsius. Sa Baguio naman, bahagyang tumaas ang kanilang lowest temperature na 17.8 degrees Celsius. Sa Inulan naman, ang Quezon City sa Pag-asa Office, dyan sa Science Garden, pumalo sa kanila ng 55 mm na total rainfall. So, mas mataas sa kanila kumpara sa amin sa Caloocan. Nakahapon ay nakapagtala kami ng magkatulad na total rainfall kahapon at ngayong araw, 27.6 mm ang total rainfall. Ngayong araw ay 27.6 mm din
ang total rainfall dito sa amin sa Caloocan. Pero kung pagsasamahin natin yung total rainfall kahapon at ngayong araw, kung sakali lang ito-total natin, aabot sa 55.2 millimeters. Ang total rainfall kung pagsasamahin natin ang ulan kahapon at ngayong araw. Pero kung pagbabasa lang natin yung kahapon, ay mas mababa kami sa Quezon City na 27.6 mm lang. At sa Quezon City nga, mula sa record ng weather station ni Pag-asa ay 55 mm ang naging total rainfall nila in the past 24 hours. Sa atin namang outside humidity is 83% po. So mataas ang ating concentration ng water moisture sa paligid at wala itong pinagbago since last hour. At may low pressure area detection tayo dahil nasa 1,004 hectopascals po ang aming barometric pressure dito sa Caloocan, and steady ito since last hour. Malinaw na mayroon tayong malapit na low pressure area. Typically po yan sa Northern Luzon area. Yan nga po yung malamang si 91 at 92W. So nadedetect po yung presence ng low pressure area sa kanila, and steady ito since last hour. Kasalukuyang maximum high tide pa rin tayo. So ibig sabihin yung sea level natin manatiling mataas pa rin po at aabot ng 1.3 meters ngayon. Since 9:03 AM po ito nag-maximum. So inaasahan natin na magiging mataas pa rin ang ating sea level. Pero warning lang po bukas ng Biyernes, aabot sa 1.4 meters daw ang magiging high tide natin. Bukas ng umaga din yan, 9:45 AM naman. So mula ngayon hanggang bukas, delikado pong pumalaot sa mga oras na yan. Ngayong araw, 9:03 AM nagsimula yung maximum high tide natin ngayong araw. Bukas, 9:45 AM naman. Na aabot sa pinakamataas na 1.4 meters. At mukhang hanggang sa linggo na po yan na mag-maintain sa 1.4 meters ang magiging high tide. So sa loob ng 3 araw ito simula bukas. So pinapalala natin ang ating mga kababayan na papalaot o maliligo sa mga oras na yan starting bukas. At sa mga inuulan naman na lugar simula bukas, asahan na po natin na mas malalim ang ating magiging baha kung sakaling malakas ang magiging buhos ng ulan sa inyo dahil sobrang taas po na magiging hatak ng buwan sa ating sea level. So yung ating pagtaas ng baha, mataas din ang inaasahan na aabutin. So kung alam ninyo na uulanin kayo bukas ang matindi, mag-decide na po, pag-aralan na po ng ating local government unit kung magsususpindi po kayo ng klase. Lalo na sa mga flood-prone areas at kapag kayo ay nakakaranas ng mga matitinding pag-ulan. Lalo na dyan sa may bandang Hilagang, kanluran pa rin ng Luzon at dito naman sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Kung sakaling magtuloy-tuloy ang mga matitinding pag-ulan hanggang bukas po at sa susunod na 3 araw. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:33 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At sa ating full moon na po, almost 99% na po. So considering full moon na po tayo, waxing gibbous to full moon ay magmo-moonrise ito mamayang gabi, 6:08 PM po. So kakasapit lamang nito ng paggabi. At bukas naman ito ng 5:32 AM ng madaling araw lulubog. Ayan. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, asahan natin na partly cloudy ang ating maghapon sa umaga. O yung halos maghapon natin magiging partly cloudy at localized thunderstorms naman ang inaasahan pagsapit ng bandang tanghali o bandang hapon pa rin po. 100% chance of rain, ganon din bukas. Maulap ang hipapurin natin at may mga localized thunderstorms sa hapon. Chance naman ng pag-ulan bukas ng Biyernes, 71%. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 26 degrees Celsius. At ayon sa ating local weather advisory, mula kaninang madaling araw na mataan nila ang sentro o yung isang bagong low pressure area nga po. Malamang dyan sa may bandang po ng northeast ng Itbayat Batanes. Malamang ang tinutukoy nila siguro dito ay si either 91 o 92W na may layong 540 km po. Kakalabas lang nitong si 93W kanina. So malamang either si 91W o 92W ang tinutukoy ni Pag-asa kaninang madaling araw ng kanila itong i-report. Well, na-i-report naman natin kahapon pa ang yung dalawang low pressure area na yan. So understood na po yan sa ating monitoring at sa mga report na ni Pag-asa up to this time.
So, diretso mo tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin, bagamat medyo mas improve na ang weather conditions sa extreme Northern Luzon, pero yung hatak pa rin sa habagat ay magdadala pa rin ng mga kalat-katapag ulan, lalo na dyan sa baba ng Ilocos Norte pa rin at dulo ng Cagayan, Babuin Islands, hanggang La Union, Benguet, kasama na pati sa Pangasinan pa rin. Ulanin pa rin ng tuloy-tuloy ang pati ng kanluran ng Zambales, ha. So, inaasahan natin sa maghapon ay makakaranas pa rin kayo lalo na sa may bandang Tarlac hanggang dyan sa may bandang Olongapo at Bataan na mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Dahil sa bandang Kalingaw, Apayao, Abra, Mountain Province, Ifugao, pababa na yan ang bandang Nueva Vizcaya, magiging overcast and gloomy rin kayo. So asahan din ang mga ilang kalat-kalat at pag-ulan at pagkilat at pagkulog. Bagamat mas humid ang mararanasan ninyo o medyo mas maalinsangan ang mas mararamdaman ninyo sa silangan ng Northern Luzon o Cagayan Valley mula Tugigaraw, Isabela hanggang bandang dyan sa may bandang Quirino, expected pa rin na medyo overcast and gloomy pa rin ang iiral at may mga isolated pa rin na mga pag-ulan at may mga localized thunderstorms. Lalo na pagsapit po yan ng hapon o gabi. So, magiging concentrated lamang ang mga pag-ulan sa kanluran pa rin ng ating bansa, lalo na sa Northern Luzon area. Mula naman dito sa pababa ng Nueva Vizcaya, kasama na ang Nueva Ecija, yan, nabanggitan natin yung Tarlac, mula Angeles, Pampanga, Gapan, pababa ng Bulacan hanggang Metro Manila, ay pare-pareho tayo na makakaramdam ng overcast and gloomy pa rin. So, nakakaranas tayo ng biglaang araw, then maya-maya nagiging makulimlim. Ibig sabihin lamang yan, hindi mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Lalo na yung afternoon showers natin, tuloy-tuloy pa rin yan dahil sa umiiral pa rin na southwest monsoon. Take note po yan mga folks, kabilang na ang Calabarzon at Southern Luzon o rest ng Southern Luzon. Kabilang na ang Bicol region na makakaranas din ng mga ilang kalat-kalat pag-ulan. Yan, may mga ilang light rain showers na umiiral dyan sa may bandang Catanduanes at ilang areas ng Gatchitoorena, sakop ng Camarines Sur. And the rest ng bandang Iriga, pababa ng Legazpi at Sorsogon, bagamat medyo moderate kayo dyan, expected pa rin ang mga overcast na panahon at mga isolated rain showers, lalo na pagsapit po ng hapon o gabi, ha. So take note yan mga folks. At dito naman sa bandang Mimaropa, mula Mindoro area, bagamat moderate, pero overcasting gloomy rin tayo dyan, so hindi mawawala ang mga kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pagdating naman sa bandang Puerto Princesa, asahan ninyo na medyo mas malalakas na magiging buso inyo maya-mayang konti. Mga light to moderate, then moderate to heavy rain showers maya-maya. Mula Puerto Princesa na yan hanggang Brooks Point, Batarasa at Balabac area. Hindi rin mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa may bandang El Nido, Palawan, hanggang dyan sa may bandang San Vicente, hanggang sa dulo na o isla na ng bandang Dumaran or Araceli. Ingat na lamang po sa mga potensyal na pagbaha at watch out sa mga buhayang mas agresibo kasi pagka malbuhos ang ulan dyan, lalo na sa dulo ng Batarasa at Balabac. So mag-ingat na lamang mga folks. Mula naman sa Marinduque, sakop pa rin ng Southern Luzon, Romblon at Masbate at Burias Island. Pare-pareho kayong moderate ang panahon, overcast. Medyo gloomy rin tayo dyan, so asahan pa rin ang mga isolated rain showers sa maghapon. Pagsapit naman sa may bandang West Coast sa Visayas, mula bandang Panay Island at Negros Region, katamtaman pero asahan din ng mga biglaang moderate and some heavy rain showers. Lalo na sa Negros Region, sa Sipalay hanggang patawid na ng bandang Bayawan, sa Siaton, nakataas na nga ang thunderstorm advisory dyan. Kasama na ang Dumaguete at Siquijor sa mas makakaranas sa mga kalat-kalat na mga ilang moderate to some heavy rain showers. Sa bandang Iloilo naman, patawid ng Bacolod, bagamat mas moderate ang panahon ninyo dyan kumpara sa may bandang katimugan ng Negros Region, asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dahil asahan ang medyo traversing ng kaulapan sa silangang bahagi nga po ng Visayas at Mindanao na mas nakakaranas kayo ngayon ng moderate to heavy rain showers dyan, lalo na sa may bandang silangang bahagi ng Eastern Samar. So sisilipin natin ng heavy rain potential. Makikita natin ang mataas na heavy rain potential dito sa may bandang silangang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. So mula sa Cebu City at Bohol, moderate din ang panahon pero at kalat-kalat din ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral sa maghapon. Ganon din sa may bandang Leyte area. Importante ngayon ang payong dahil umiiral ngayon ang tropical wave na umiiral dyan sa silangang bahagi ninyo, ha. So mula Eastern Samar, mula sa Guian Eastern Samar pataas ng Borongan at oras ay asahan ang unti-unting magiging mas makulimlim na kayo dyan
at asahan ang mga moderate to heavy rain showers. Sa ngayon, medyo nagmo-moderate pa sa may bandang northern part ng Samar, mula San Jose de Buwan hanggang Lawang, Northern Samar, pero maya-maya ay magiging makulimlim na kayo dyan. Magiging mas gloomy na kayo and expected ang mga kalat-kata pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So watch out at i-ready ang inyong mga payong. Pero mula sa may bandang Dolores nga po, hanggang Borongan, hanggang dito na sa ibaba ng Gian, Eastern Samar, ay magiging mas maulan na kayo dyan. Moderate to heavy rain showers na ang iiral, kaya be ready at importante po ang payong. Kung sakaling magkaroon ng rapid na biglaang downpour ng ulan dyan sa inyo, kasama na ang Southern Leyte hanggang Tacloban, ingat po sa mga potensyal na pagbaha dahil medyo mataas po ang ating sea level o may high tide tayo ha. So at least mapaghandaan ninyo kung sakaling biglaan kayong buhusan ng ulan, lalo na nitong mamayang tanghali onwards hanggang mamayang hapon na po yan. So kahit hindi natin silipin yung rainfall forecast, potential ay mataas pa rin ang inaasahan na magiging pag-ulan dito sa inyo sa Visayas at sa Mindanao, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Mula Surigao Region hanggang dito sa may bandang pababa ng Hinatuan and the rest ng Davao de Oro at Davao Oriental ay nakakaranas na kayo ng mga kalat-kalat na moderate to heavy rain showers, lalo na sa bandang Surigao del Norte at Surigao del Sur. Damay na ang Agusan del Norte at Agusan del Sur po. So ingat po sa potensyal na pagbaha at pagguho ng lupa. Magiging gloomy na rin ang buong Northern Mindanao part, mula Misamis Oriental kasama na ang Cagayan de Oro all the way hanggang bandang Iligan dyan sa area ng Lanao del Norte. At mula sa sentro ng Mindanao, magiging overcasting gloomy rin tayo dyan. Unti-unti, kabilang na ang buong Davao region. Unti-unti na rin kayo magiging gloomy dyan at nakakaranas na ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So the rest, mula dyan sa bahagi nga po ng General Santos, Sarangani, sakop na rin ang buong Cotabato, yan, South Manyan, Umapanot, Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao area na magiging gloomy na rin kayo dyan. Expected ang traversing ng tropical wave na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa inyong lugar hanggang Zamboanga Peninsula. Mostly cloudy kayo dyan sa buong Zamboanga Peninsula at magiging moderate to heavy rain showers na pagdating dito sa may bandang Zamboanga City, patawid ng Basilan at Hulu-Sulu. Ingat po sa mga biglaang pagbaha at wag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So malinaw naman dito sa satellite imagery na kahit silipin natin sa rainfall potential o rainfall forecast ng ICMWF, mataas ang magiging pag-ulan dito nga po sa katimugang bahagi ng bansa. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Kakatapos lamang ng mga naunang dalawang bagyo mula kay 04W at dating bagyong Bising na nagpaulan nga po sa iba't ibang bahagi nga po ng Luzon, ay siya namang may sumunod na naman na tatlo na naman na low pressure area o inverse low pressure area na naman na na-develop simula kahapon na namataan na naman natin dyan sa loob at mayroon din sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isa, bagamat pumasok yan kahapon, naka-exit na rin uli ito ngayong umaga lamang. So lahat silang tatlo ay nasa labas na ng ating par so far. So since itong si dating Bising, ex-Bising o Danas ay sa iba't may mga weather agencies ay considering dissolve na ito. Pero aktibo pa siya sa ating tropical cyclone sector. Pero under remnant na po ang condition nito si Danas dahil sumasabay na siya sa pinaka shear wind dito sa may bandang Eastern China. So dissolve na po siya considering. At yung bago namang na low pressure area na namataan natin, lalo na dito sa mas malapit sa extreme Northern Luzon, itong si 92W Invest. Yan, so far wala pa namang initially na paglakas ng kanyang hangin o wind speed. Pero yung kanyang central air pressure nasa 999 hectopascals, ang baba. Kaya pala na-detect sa amin sa Caloocan na 1,004 hectopascals yung atmospheric pressure. Napakababa ng atmospheric pressure niya. Yan. Dito pa lamang malinaw na po mga folks, hindi porket mas below 1,000 hectopascals ang atmospheric pressure ay malakas na bagyo na agad dito. Hindi po yan, malinaw po yan Nakalagay 999 hectopascals. Kung iisipin natin yan, tropical storm na yan, di ba? Or severe tropical storm sa mga ibang hindi nakakaintindi. Ang tingin sa kanila dyan, severe tropical storm na yan or tropical storm. Pero
makikita ninyo yung hangin ay napakahina lamang. So, napakababa ng atmospheric pressure pero mahina ang wind velocity, yung lakas ng hangin. Kaya nanatiling low pressure area pa rin siya. Yan. Namataan ang layo nito kung pagbabasa natin ng Itbayat Batanes. Yan yung pinakamalapit na location sa Itbayat Batanes. Nasa layo itong 666.2 km northeast ng Itbayat Batanes. Yan. Kung kay 91W naman namataan mula rin sa magiging reference point natin ang Itbayat Batanes pa rin. Nasa layo naman ito sa labas ng PAR, east-northeast, 1,546.4 km, east-northeast yan ng Itbayat Batanes. Samantalang yung nasa labas ng PAR, which is ito yung mataas ang forecast na posibleng maging isang active o mas aktibong low pressure area, which is si 93W na nakakalabas kaninang 7:30 AM kaninang maga. Nabataan sa layo na ngayon 2,072 km east ng Itbayat Batanes. Yan ay as of 11:15 AM ngayong umaga po nang ito ay huling namataan na po. So, makikita natin na sa high probability of tropical cyclone development na to, nagkulay pula na po yung kanyang low pressure symbol. Ibig sabihin siya ang unang mas tumaas agad, ang may high chance of probability na maging isang aktibong low pressure area o posibleng maging tropical depression sa susunod na 24 oras pa. So, itong dalawa manatiling mababa o low chances pa na maging isang aktibong low pressure area maliban kay 93W. So, mas tututukan natin itong si 93W. Kaya lang, kung naalala niyo yung mga nakaraang forecast ko na noong isang araw pa, di ba, sabi ko sa inyo, meron tayong posibleng may mamamataan dito na low pressure area sa may bandang north-west portions ng Mariana Islands, which is ito na yon. Tumugma na siya. Makikita yung forecast nito ay papalayo daw ito sa bansa. Posibleng northwestward yan, pero maglalaro yan dito Maglalaro-laro yan dito and then bigla itong kikilos pa northeast or east-northeastward. Papalayo sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility within siguro 62-hour period na. Kasi mula kahapon natapos na ang more than 72-hour period niya. So mga around 60-hour na lamang yung period forecast nito nitong si 93W. Hanggang ano na po yan next week yung extended forecast July 14. Yan. Mga July 14 ay dalawa magiging development na possible ni 93W. Posible itong magiging aktibong low pressure. Kaya lang, nandito na yan. Malayo na. May bandang southeast na ng Japan o bandang Nagoya, Japan na. Yan. Walang nakikitaan sa ngayon na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, kung titingnan natin yung pinaka-satellite imagery, yung environmental steering environment, bakit ganon? Kung mapapansin niyo ito, medyo meron ng developing, meron na siyang low level convection so far. Bahagyang low level pero napaka-disorganized pa dahil yung kanyang horizontal wind dito bumabalandra sa kanya. So medyo hinihila pa siya papaloob dito sa may bandang PAR. Kaya lang yung environmental steering environment niya, makikita nyo pataas, paganyan. Paganyan po yung environmental steering environment sa kanya. So posible pa rin siyang kumilos pa east, west northwest, or pagdating dito west northwest, bigla itong kakabig paganyan. Pa east northeast din sa mga susunod na araw. So kung simplify natin, gaganyan muna yan at posibleng gumanyan din kaagad. Parang kapareho sa naging galaw ni 04 nung nakarang araw na naging ganyan ang naging kilos niya, di ba? So sa ngayon wala nang nakikitaan na magiging banta ito sa bansa. Unless maaga itong lumakas na nasa pinaka near boundary ng ating PAR, yung magiging hatak sa hangin dito sa katimugan o yung monsoon trough. Ayan magbubunsod po yan ng malawakang pag-ulan dito sa silangang bahagi ng bansa. Sa ngayon, yung tropical wave, may tropical wave kasi tayo dito na umiiral. Yan, may tropical wave po kasi dito.
Yan, yung tropical wave na yan, nagdudulot nga po ng malawakang pag-ulan ngayon sa may bandang Eastern Mindanao at Eastern Visayas. At kapag lumakas pa itong Invest Low Pressure Area na si 90TW, posible pang mahahatak yan at magpapahatak dito sa mga kaulapan nito sa may bandang Malaysia. Hahatakin yan kasama ng ating habagat at magdudulot ng malawakang ulan dyan sa parte ng Mindanao hanggang Visayas area. Kapag lumakas ito agad kung hindi naman, hindi masyado maapektuhan. So, ang magpapaulan lamang sa katimugan naman ay ang umiiral na tropical wave. Dahil mataas po yung convergence dyan. Kung naalala ninyo sa aking mga forecast na mataas ang convergence dyan. Very favorable po siya. Kaya lang walang cyclonic o walang vorticity na nakikitaan so far. Sa ngayon, itong C90TW ang nagiging most of candidate natin na magiging tropical cyclone o aktibong low pressure area kung sakali. Kumpara dito sa dalawang ito na mababa. Sumasabay lamang kasi siya sa pinaka-outlining ng trough o ng remnants ni dating Bagyong Bising. Kaya nagkakaroon ng mas mababang atmospheric pressure dyan. So, sa ngayon, medyo napapagkamalan lang na low pressure area. So, posible pa rin ma-delete yan o mawala sa listahan anytime. O-obserbahan na lang natin yan sa mga susunod pang mga araw. Pero ang mas tutok na maging kaka-candidate itong si 93W nga po. So, yan lang po pinaka-latest natin at ito yung pinaka-summary ng satellite imagery sa floating satellite na nidadanas. Makikita natin, remnants na lamang siya. Merong pangalang umiiral na circulation dito kasi yung remnants ni Danas ay patuloy pa rin na sumisirko. Yan. Kaya nagkakaroon ng medyo mababang atmospheric pressure dito sa may bandang Taiwan at sa boundary ng ating PAR. Si 91W, makikitaan na medyo mayroon pa rin siyang circulation. Ayan o, ito, yan. Merong puyo na nakikitaan dito. Pumupuyo pa rin kasi kaya tinututukan pa rin yan. Kaso napakapino eh. Kung titingnan natin dito, para lamang siyang tornado or maliit na water sprout. Kung titingnan ninyo, nagkakaroon siya ng circulation dyan. So, under monitoring, si 92W naman, ayan, mababa ang atmospheric pero napaka-insignificant ng kanyang low level. Halos wala, sumasabay lamang sa pinaka-remnant o trough circulation. Malakas po kasi yung horizontal wind dito sa may bandang Eastern China, sumasabay po siya dyan. Etong si 90TW, ito medyo merong magandang low level convection na siya. Konti lang, ayun o. Nakitaan na kagad siya ng pagpuyo. Ayan o, nagpakaroon na kagad ng puyo. Then, yung upward low convection, malawak na kaagad. So, ito yung mataas na, posibleng maging mataas na candidate na magiging aktibong bagyo siya. Ayan o. Mas nourish yung kanyang circulation sa itaas. Kaya lang, medyo mahina pa yung sea surface temperature sa area na yan. So, nag-aagawan pa siya kung sakaling magkaroon ng mataas na low level convection. So, under observation pa rin natin siya within 55-hour period. At kung titingnan naman natin yung magiging forecast nila, gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mula sa ating West Pacific Basin, kaya siguro nagtaas dahil nagkaroon ng mas higher probability of tropical cyclone, 40%. Ayan o. Kasi mababa yung atmospheric pressure bumaba ng 999 hectopascals. Kaya siguro napagkamalan na aktibong o mas aktibong tropical cyclone itong nandito sa may bandang Taiwan. Pero ang totoo ay remnant trough pa lamang siya. Kaya nakaka-detect tayo sa Luzon ng mas mababang atmospheric pressure, bumababa sa 1,004 hectopascals. Posible pa yung bumaba sa 1,003 hectopascals. It doesn't mean meron na tayong bagyo o tropical depression. Yan ang sinasabi natin na ang iba kasi ay nagbabase sila ng lakas ng bagyo sa pamamagitan ng atmospheric pressure. Ngayon, nakita nyo niya po ang real-time na activity na ang baba ng atmospheric pressure ni 92W. Pero makikita ninyo ang hina ng kanyang vorticity o halos wala. Hangin lamang naglalaro 43 km o 28 km per hour lamang. So, it doesn't mean mababa ang atmospheric pressure, bagyo na Yan. So, napapagkamalan din na aktibong low pressure area ito, 40%. So, kung pagbabase natin dito, mataas na yung probability niya, pero wala pa naman kasi sa 50%. So, pababa pa rin na maituturing. Kung titingnan naman natin sa formation probability o convergence, makikita mas mataas dito sa timog silangan ng Mindanao. At dito naman sa kung saan nasa pwesto itong si
93W. Pero, and the rest, wala napaka-insignificant. Mataas ang vorticity, yung vortex, halos nag-i-strong siya, cyclonic, kaya lang napaka-shallow ng sirkulasyon. Bunsod lamang yan ng pinaka-gyre system na umiiral dahil nga po itong remnants ni dating bagyong Bising ay nagdulot po siya ng pinaka-monsoon gyre dito. Siyempre, nagkaroon ng monsoon gyre, bumaba yung atmospheric pressure ng husto, kaya tumaas yung kanyang formation probability of tropical cyclone. Ayan halos strong na ang kanyang vorticity. Pero it doesn't mean bagyo po yan ha. Makikita ninyo yung pattern ay bunsod lamang yan na umiiral na monsoon gyre o yung hangin na a-articulate ng remnants ni dating bagyong Bising. So wala yan. Napaka-insignificant siya na may tuturing na aktibong tropical cyclone. Sa horizontal anomaly, makikita po ang activity ni 93W medyo mataas. Ayan, ganun din kaila 91 na 92W. Yan, yung cyclonic niya mataas kaya siguro in-identified as inves. So sa ngayon under observation dahil alanganin pa yung dalawang yan. Pero ang malinaw lamang na magiging mas mataas ang candidate si 93W. Sa ngayon, wala tayong nakikitaan masyado na hindi natin mapapansin masyado si 93W and the rest mula sa ating global spectral model. Makikita lang naman natin dito yung malakas lamang na daloy ng habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan sa kalurang bahagi nga po ng bansa. Yung ilang tropical wave na nagpapaulan sa Mindanao dahil nga po sa mayroong may southwesterlies na umiiral dyan sa may bandang south of Mindanao, kaya siguro nagkaroon ng tropical wave at nagpaulan dito sa silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Pero yung presence ng anumang low pressure area ay napakababa lamang at wala tayong nakikitaan. Maging kay 93W, sa mean sea level pressure naman kung magbase natin, mababa atmospheric pressure. Ayun sa taas sa Luzon, 1,002 to 1,000 per hectopascals. Nagkaroon nga po kasi ng parang monsoon gyre dito. Kaya bumaba ang atmospheric pressure at na-detect ng aking barometer yan dito sa Caloocan. So nag-positive talaga na may low pressure area. Ayun ang baba. Yung mataas lamang na high pressure area napakalayo sa may bandang east-southeast ng Japan. Yan. So wala tayong nakikita na anumang aktibong low pressure area pero yung tropical wave ay mataas dito sa katimugang bahagi ng bansa. Sa tropical cyclone strike probability, makikita natin walang masyadong epekto sa bansa, lalo na yung gyre system dito na natiling mataas pa rin yung pinaka-remnant nitong si dating Bising. Kaya apektado pa rin ang Hong Kong and the rest ng bandang Hainan ha. Yan, maabot pa rin sa hanggang 30% to 80% lalo na sa central malapit sa Hong Kong. Ayun southeastern part ng China. Mataas pa rin ang epekto. Kaya malawakan ang naging pag-ulan ngayon dyan. Pinag-iingat at asahan pa rin ang halos torrential rainflow dyan sa bahagi ng China. So pinag-iingat po ang lahat dyan ha sa downpour ng ulan. Sa Pilipinas, wala tayong masyado maapektuhan ng tropical cyclone strike probability o activity base na rin dito sa Genesis latest natin. Yan, hanggang July 12 na po yung forecast niyan. Sa mga susunod na araw, siguro July 13 hanggang July 13 po ito. So, bandang Sunday po yan. Yan, hindi pa rin apektado ang Pilipinas. So, most ng trough o concentration ng trough ay nandito sa may bandang hilaga bahagi. Kaya siguro mas magiging maulan ang China at Taiwan sa sitwasyon na ito ha. Sa Pilipinas, ulan lamang dala ng tropical wave at habagat. Yun naman ang magiging epekto sa atin sa Pilipinas. Pero yung cyclonic activity, hindi masyado sa Pilipinas so far. At wala naman sa ating computer models mula kay GFS, makikita natin na mataas na po yung circulation articulate o mukhang mayroong susunod kay 93W. Hindi natin sure kung si 93W pa rin ito, pero base sa galaw nito ay parang si 93W ang nakikitaan na ito'y kikilos. Kaya lang lalayo ito sa boundary ng bansa. Then may kasabay mga tropical wave dito sa silangan ng Mindanao, kaya makakananas kayo ng malawakang pag-ulan dyan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao hanggang this weekend, hanggang next week po. Base dito ha, ayon kay GFS, kay SMWF naman, kung titingnan natin dito, halos tropical wave lamang ang nakikitaan sa eastern part ng Visayas at Mindanao na magpapaulan dito. Pero yung presence in 93W ay hindi nakikitaan dito kay ECMWF. So walang magiging problema
Kay NABGEM naman ay mas agresibo, malawakan ang tropical wave na nakikitaan dito kasabay ng habagat. Kaya nakikitaan ng malawakang pag-ulan sa kanlurang bahagi at sa may bandang silangan ng Mindanao o Visayas. Yan, and then, kung sakaling maging aktibong low pressure area itong si 93, makikita dito magpapahatak daw sa habagat. Ang extended forecast yan hanggang July 16 hanggang July 16 na po yung extended forecast nito. So mga next week po magkakaalaman kung magiging aktibong low pressure area si 90TW. Ayon yan sa aggressive forecast o robust forecast ni NABGEM. Kay SMWM lang talaga ang mas lighter ang kanilang forecast. So hindi pa nagkakatugma-tugma at wala pa tayong nakikitaan sa ibang tropical cyclone assessment monitoring natin, especially sa Global Spectral Model ng Japan Meteorological Agency. So until now, babantayin pa rin natin yung behavior ni 93W kung tuluyan itong magiging aktibong low pressure area. Samantala sa latest ng ating ENSO o yung sea surface temperature status natin yung una, yung synopsis ng ENSO na i-report na natin yung unang araw po yan ng July. Pero nag-update na po kasi yung ating ENSO projections probability for the month of July na po ito. Yan, until bukas po yung kanyang updating niya, pero ang report nito ay para sa month of July na. Mapapansin dito, as time goes by, ay manatili tayong under neutral conditions. Yan, ito June, July, August hanggang September ay under neutral tayo. 55% pa rin yung probability na under neutral pa rin tayo sa Western Pacific. At sa August hanggang October ay 58% na mataas na probability ay manatili pa rin tayo na nasa neutral activity na negative 0.43 degrees Celsius SST o sea surface temperature. So hanggang November makikitaan na hanggang negative 0.50 degrees Celsius o 60% chances na manatili tayo sa neutral ang ating sea surface temperature. Kaya lang, pagsapit ng bandang October hanggang December, dito magkakaroon tayo ng minor to moderate La Nina daw na negative 0.61 degrees Celsius. So, lumagpas po siya ng boundary ng negative 0.5 degrees Celsius low La Nina. Since pumalo siya ng 0.61 degrees Celsius na mas malamig, makikitaan po ay ang pagtaas nito at 62.2% chance na magkakaroon tayo ng moderate La Nina pagpasok ng October to December daw. Ang medyo good news nito dahil magkakaroon tayo ng La Nina during amihan season na, yung magdi-December na kasi to. Kaya lang, ang magiging mapagbatsyag na lamang siguro ang mga taga Mindanao po kasi ang southern part nito ay magiging mas maulan. Kabilang na ang bandang Indonesian Peninsula, kasama na ang bandang Mindanao o Southern Mindanao area na mas magiging mataas ang magiging average rainfall sa inyo dyan. So, medyo matagan pa rin ninyo nito Dito sa parte ng Luzon, medyo hindi masyado ramdam yan. Malamang lamig ng amihan ang mararamdaman. Magkaroon man siguro, papasok siguro yung medyo above average, pero magkakaroon lamang ng mga ilang nakanakang pag-ulan pagsapit ng bandang October siguro hanggang November. Kasi posible pa rin tayong bagyuhin sa month na yan, October at November. Tsamba-tsambahan na lang na may pumasok na bagyo tuwing December. So, hindi pa rin mawawala ang potential na yung above average rainfall ay magpag-abot pa rin sa Luzon. Kailang napakaliit na lamang o halos hindi natin masyado mararamdaman yan sa Luzon. Dito lamang yan sa mga taga Mindanao yan. Medyo mas mararamdaman nila yung epekto ng moderate La Nina Then, pagpasok ng November to January hanggang susunod na taon, 61% po yung tsansa na manatiling nasa mula moderate to minor La Nina, negative 0.57 degrees Celsius. And then, mula December hanggang February ng susunod na taon, ay maglalaro sa negative 0.59 degrees Celsius o 62% ang magiging moderate La Nina dyan. So, mula December hanggang February ng susunod na taon ay mayroon tayong umiiral na La Nina. Mahina hanggang katamtamang La Nina ang iiral nito. So, medyo magiging mas mainit ang ating sea surface temperature
sa may bandang dagat Pasipiko. Magiging mas mataas po yung ating ulan dito sa may bandang Western Pacific. So sa may bandang Eastern o Atlantic o Eastern Pacific, magiging halos magiging mas tuyot naman sila or magiging mas maulanin din. Kaya lang mas drier sa kanila. Kasi yung balandra ng easterly trade wind na mas mainit dito sa may bandang Mid-Pacific. So umaabot sa Western Pacific po yung mainit na ito ng easterly trade wind po na mas magiging malakas ang dala ng ulan kumpara sa may bandang Eastern Pacific. So yun po yung pinaka-context, ang paliwanag dyan mga folks ha. Pinapaliwanag parati natin ang context para sa mga kababayan natin na hindi masyado nakakaintindi ng klima lalo na kapag during La Nina o El Nino. So yun po yung pinaka-latest forecast natin o analysis sa bagong paparating na La Nina bago matapos ang taon. Meron tayong iiral na minor to moderate La Nina ha. So matagal-tagal pa naman, July pa naman tayo pero mapapaaga, mabilis kasi ang oras natin ngayon. Isang buwan na lang mahigit September na kaagad, bare months na kaagad So medyo imamatsaga na natin yung pagbabago na naman ng klima natin, lalo na potentially magkakaroon pa tayo ng La Nina bago matapos ang taong 2025. Sa ulat lindol, well, sobrang noisy na aking seismograph. Obvious naman dahil mababa ang atmospheric pressure, so napakagaan ng tilting ng aking pendulum. The more na mas mababa ang atmospheric pressure, walang masyadong air resistance. O yung gravity mas maluwag, kaya yung ang pendulum ko lalong nag-iingay. Yan. So halos hindi natin ma-recognize. Wala po tayong magagawa diyan kapag kaganyan. Yung changing din kasi ng klima nakaapekto sa pendulum ng aking seismograph. So magbabase tayo sa short period. Kaya may dalawang klase na seismometer na ginagamit. May long period at short period. Kapag sobrang noisy ng long period, gagamit tayo ng short period. Ang side effect nga lang ng dalawang ito is pareho. Bawa, pag long period, kaya niya makadetect ng napakalayong distansya ng mga earthquakes. Hindi kaya yan ng mga short period. Ang problema nga lang, kapag nagbabago ang klima, tulad ng matinding alon sa offshores at atmospheric pressure changes, nagkakaroon tayo ng initial noise sa ating mga long period seismometer. Hindi kagaya sa mga short period, kahit sa sobrang noise o sobrang changes ng klima, hindi masyado na-detect yan ng mga short period seismograms. Ang side effect lang nito, mas maikli lang ang distansya na kaya niyang masagap. Usually, mga around mga around cities lang ang range niya. So mga around siguro mga 300 o within 500 kilometer range or 300 kilometer range ang kaya lang niyang masagap. Ganun lang ang range ng short period seismograms. Pero ang kagandahan niyan, walang ingay, walang noise kagaya nitong aking seismometer sa Caloocan. So kaya niya makadetect ng mga paghinig just in case malapit within 300 to 500 kilometer radius range mula dun sa pinaka short period seismometer, which is yun ang meron kay kay PBOX. Ayan, mula kaninang madaling araw merong isang magnitude 4.0 ang na-detect si PBOX. Eksakto yan kaninang 9:32 AM ngayong umaga sa northwest ng San Antonio, Zambales. So nagkaroon ng mahinang pagyanig, magnitude 4.3 po ito na may mababaw lamang na epicentral depth of 9 km. So nakaramdam kayo ng pagyanig dyan sa may Zambales. Ingat po mga folks, buti na lamang sa karagatan ito. So, may magnitude 4.3 na naitala dyan. After nyan, wala naman. Puro mga minor to moderate earthquake lamang ang nadedetect dito. Pero marami-rami na rin mga folks. So, diretso agad tayo sa ating earthquake historical data or historical earthquake data for the month of July. Kung nakakailang total earthquakes na kagad tayo. Ayan, for the month of July ay nasa total of 310 earthquakes na po tayo. Yan. 299 dito is magnitude 2.0 pataas, 11 sa 4.0 at hanggang dyan pa lamang ang naitala natin. Wala pa naman tayo naitala na kahit isang magnitude 5.0 pataas. So natiling konti pa rin yung ating total earthquakes. Well, nakaka-10 araw pa lang naman tayo. So marami pang araw na madadagdagan ang mga paghinig. Pero kung pagbabase ng cluster, mas marami pa rin ang total earthquake sa may bandang katimugan ng bansa na umaabot ng mahigit 213
earthquake. So mag-iingat pa rin tayo, lalo na sa may bandang Visayas, sa Mindanao pa rin, na mas marami pa rin na naging pagyanig sa inyo kumpara sa Luzon na nasa around 97 lamang mahigit ang total earthquake. So yun lamang po mga folks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Huwebes, July 10, 2025. At hanggang dito na lamang po ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, July 10, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel, maging sa aking Facebook page na lamang. Search na lamang dun yung Pimo Weather Philippines. Madali na naman po ninyo makita, maging sa Google. Kahit i-google nyo po. Very popular na rin ang ating pangalan doon sa Google search engine nila. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin ng pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan, lalo na't masyadong windy sa atin sa Metro Manila ngayon, at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.